Good mga travelers, so ngayon ito yung ating full video sa aming rides nung nakaraang pang mga linggo o Sunday. At dito naman ay nakisabay ako sa grupong Club I, pero hindi ito lahat ay member ng Club I. At ako naman ay nakisama lang dito dahil may kakilala ko dito. At dito talaga mga travel ay talagang nasasagad yung motor ko. At kailangan kong gawin yun dahil may iwan ako. Dahil ako lang yung pure stock dito, kahit yung sprocket ko ay talagang stock yun. At walang nabago doon. Kahit na nagpalit ako ng RCB, pero still yung ngipin o yung sukat ay same lang sa stock. At dito naman matatagpuan yung blue water at yung mga rock formation dito na masarap i-climb, yung mapuputi ang kulay. So ganun. Dito naman mga ka-travel ay makasama kami dito loaded at saka may X-Max dito. At ngayon, yon baka ng mga kasama ko. Ako naman ay kailangan kong sumunod. Goal ko dito ay hindi ako maiwan talaga ng malayuan, pero di ko magawa eh. Talagang malalakas yung mga motor nila. Talagang may karga at ramdam ko talaga yung bilis ng kanilang motor. Kaya ang ginawa ko na lang kung anong makakaya ng motor ko at syempre kung anong kaya ng skill ko, yun lang ang gagawin ko. Ang goal ko lang dito ay di ako mapag-iwanan ng malayuan. At ang goal ko din dito ay syempre hindi madali. Kumbaga ma-enjoy lang yung rides na to. Dahil napakaganda talaga dito. Pupunta ito ng Buda, doon sa Marilog na nag-landslide at saka doon naman sa Quezon Bukidnon, yung Buda na nag-landslide. Dito ay nagkaberya at yung X-Max walang magawa. Ayan. Iiwan ko kung anong pumasok sa isip ni boss. At dito kailangan namin ipagawa yung motor ng kasama namin dahil nabiyak yung kanyang mags. At ito naman yung mabilis talaga to mga travel. At napakalaki ng kanyang headlight. Pinalitan ng aftermarket na mga ilaw. At dito naman big shoutout sa mga kasama ko dito. Siya yung may-ari sa motor na yan. Ang bilis niyan mga travel. At ito yung X-Max na sinasabi ko. Nakabukas yung panggilid. Grabe, mamaw yan. Tapos dito naman yung kasama ko, si Suiko. Okay. So yung kasama ko. At ito yung sinasabi ko na nabiyak yung kaniyang mags. At yung sa atin naman ay syempre nabingkong din dahil nagulungan natin yung bato kung saan siya naka daan. At ito mga travel, packet na to ng Buda. At malayo yung pagpasok ko dito sa cornering na to. Ayan, umabertag ng kasama ko, si Makirang. Ang bilis niyan sa kurbadahan. At ito naman yung sniper na si Papart. At ito yung Winrex na walang gear. Pero grabe, ang mamaw, ang tindi na takbuhan. Nakarimap yung mga travel. Pero stock ECU yun. At saka stock pipe. Pinalitan lang yung kanyang mags. At syempre pinalit yung kanyang gulong. Ang bibilis nila sa cornering. Pero ako naman ay kailangan kong gawin yung kung ano yung kaya ko. Ito naman yung Raider. At siguro si Byron yun. Hindi ko masyadong familiar yung pangalan niya. At kailangan kong bakbakin talaga dito. At yun, ayan, nagsisiputan na yung mga kasama ko. At pagdating mo sa cornering, grabe, talagang biyasa ito sa mga rides. Ako naman, papasok ko dito, ayun, nagkamali. So, hindi dapat yung pasok ko. Talagang maling-mali yun. Dahil matagal na tayo hindi nakapag-rides. Kaya ayan, yun ang nangyayari sa atin. At dito naman, kasabay ko dito, si Suiko. Yun ang kasama ko ngayon. At papasok na kami sa cornering na to. Gusto ko sanang unahan pero bilis ng motor. Hindi ko kaya. Doon sa street mga travel ay yumuko na kami pero yung mga kasama ko napaka-chill lang. At ito yung isang sniper na ang bilis din. Ang lit ng gulong. Tapos yung kanyang sprocket mga travel nasa 38 lang. Talagang pang drag bike yung sitapa niya pero ginagawa niya pang long ride pero ang bilis, promise. Yung kanya lang mga gulong ay B-Star lang pero grabe, ang lakas ng tiwala nila. At yung sa atin din ay B-Star din yun. Pero kailangan natin mag-iingat. Yun ang pinaka-goal ko dito, na makakauwi ako ng safety dahil may naghihintay naman sa atin. Pero enjoy talaga dito travel. Kumbaga wala nangyaring antayan dito, yung sabay-sabay kami pumapasok sa cornering. Kahit umabot ka ng 14 ay wala pa rin dahil yun ang bibilis. Nauna sila. At ito yung sinasabi ko na at ito yung update dito sila na to. Ayan o, natibag yung 6 na linya. Tapos dito, 4 na yung dinagdag. Tapos, nispalto pa. Ang ganda ng pagkagawa. At may mga kasama din kami dito na mga Aerox. 2 na yun sila. Pero, siguro may karga na din yung makina dahil, grabe, bibilis.
Bibilis lalo na sa mga cornering, talagang pumapalag sila. Dito naman yung isang Aerox, to grabe yan. May Insta360, so ang ganda nung kuha niya. Pero kung gusto nyo i-follow ay nasa Facebook sila. Iwan ko sa YouTube kung meron ba silang YouTube channel. Kung di ako nagkamali, si Warren ba yan? O yun. So kadalasan may mga kasama ko dito mga vlogger, pero sa Facebook yung nag-upload. Sa YouTube di ko alam kung meron ba sila. At dito naman, pagpasok ko dito mga travel, ay akala ko okay na. At ayun, inunahan ako ng Raider. Bilis niyan, ayun o. Swabe-swabe. So dito, nakarating na kami sa overview mismo. So kung gusto mong minto dito, pwede yan. Parang ka, tanaw mo yung buong Quezon at yung zigzag road. At ngayon, bound to Kipulot kami dito sa Big C. At ito yung nangyayari, yung mga kasama namin ay nauna na. Tapos tayong stock naman ay talagang kailangan kong gawin yung kung ano yung kaya ko. May kasama ko dito sniper na si Kinit. Tapos big tire siya, pero naka-remap din. Pero loging-logi talaga siya, lalo na pag straight na. Dahil mabigat yung kanyang gulong, nasa 140 yata yun or 150. Talagang mabigat yun. Mga big bike concept yung kanyang sniper. Kaya ang goal ko dito, hindi ako maiwan. At pinigurado naman, hindi ako mauna dahil ang bibilis na kanilang motor. Okay lang ang mga travel na muna sila dahil pag ramdaman na nila na masyado na kami malayo, at ayun, inaantay kami kung saan sila gusto mag-aantay. Dahil medyo malayo yung ruta namin. Dahil nga, ito ay nangyari na dapat hapon na ng linggo. So, yun. So, dito, kailangan kong bakbakin talaga itong daan na to. Kahit ramdam ko na parang ako na lang nag-iisa. Dahil dito, ay wala akong magawa. Kailangan ko na lang i-enjoy yung daan na espaltado. Sulit talaga dito. At ito naman yung tinatawag na Big Sis. So, wrong timing kami dito dahil wala na nakatambay. At umalis na sila dahil hapon na kami dumating sa lugar na to. Kadalasan ay umaga sila. Lalo na ngayon. Nung nag-shoot tayo dito ay talagang maganda yung panahon. Maulan sa Luzon pero sa Mindanao ay ito, ang tindi ng init dito. At dito, minto-mino ako dahil yung kasama ko siguro may problema pero sabi niya wala naman, okay lang. So dito, ito yung nakasabay ko. So akala ko dito mga travel ay masasamahan ako hanggang dun sa dulo. Kaya yan, binibilisan ko yung pacing ko para sa ganun ay hindi naman masyado nakakaya na ang bagal natin. So yun, akala ko yun na yan, tuloy-tuloy na yan mga travel yung biyahe namin. Ayan, so dito kailangan nyo mag-ingat kung sakaling bound to Davao kayo dahil napakaraming signage dito. Pag hindi nyo masyadong nakita nyo tayo, madadali kayo. At ayun, iniwan ako ng kasama ko. Isang sityo hanggang sa naging isang barangay na yung agwat namin. At hanggang sa nawala na siya sa paningin ko. Ang bilis ng kanyang motor, yung Raider. Ayan, wala akong nagawa. Kailangan ko na lang sumunod at sumabay sa kung anong kaya ko sa motor, syempre. At syempre sa atin din. At dito, nakita ko na yung mga kasama namin. Nagkatipon-tipon kami. Ayan, okay na. So, yun minsan ang akala mo na magsasabay na kayo. Pero mangyayari ay maiiwan ka ulit. So, yun. Yung grabe yung Winrex na yun. Yung maliit ang kaniyang gulong. So, yung grabe. At tindi talaga magpatakbo. Tumabot kami dito ng Kitaw-Taw. At ayun, tuloy yung biyahe namin. Boundary yun ng Davao at saka Bukidnon. Kaya dito, ay tamang enjoy na lang talaga ako dito. May sinusunod akong dalawang dito, yung Winrex at saka yung Aerox. Kala ko mahahabol ko. Yun pala, hanggang expectation versus reality. Dahil ang reality ay hindi tayo makadikit kahit kunti. So, hindi naman masyado nakalayo sila, pero sa camera kitang-kita nyo, para lang mga langgam. Ang lilate na nila. Talaga naiiwanan tayo. Naiiwan tayo sa straight. Tapos, naiiwan pa tayo sa cornering. Double kill. Pero by the way mga travel, don't forget to subscribe to my little channel. At salamat sa palagi niyong pagsuporta. At ito yung ating sinusundan kanina. At nakarating kami dito sa malaking revolto ng Agila. Ibig sabihin, nasa teritoryo na tayo ng Davao. So dito, picture kami ng konti dahil inantay namin yung mga kasama namin. At ang ganda ng spot na to. At itong bata na to, siya yung bagay nag-aas na pwede ako mag-picture sa inyo. Pero syempre, magbibigay kayo. Parang tape ganun. Diba? So yun, medyo matagal yung mga kasama namin dahil
nagpagas sila. Tayo naman ay kailangan natin magpagas. Kaya yun, sulit na yan. At dito sa rapper na to, nakasabayan ko tong tatlo. So akala ko, aantayin ako ulit. Pero buti na lang itong mga Trambil dahil hindi naman masyadong mabilis talaga yung kanilang PC. Dahil kung mabilis talaga maiiwan ako, promise. Dahil matitindi yung kanilang mga sit-up. Kumbaga super stock. Stock pero may super. So ibig sabihin, may ilalakas yung kanilang makina at may ginalaw ng konti sa loob. Diba? So siguro naka-port, naka-pipe, remap, at naka-ECU. So yan, madadali tayo dahil yung sa atin ay talagang pure stock yan. Walang nabago. Diba? So, baga tayo lang, lakas loob lang itong sa atin na maka-experience sa ganitong kaganapan. Dahil kadalasan sa rides na sinasamahan ko ay may intended ng mga speed lock. Baga kailangan namin yung sundin para sa ganun ay sama-sama kami. Pero dito mga travel ay ang kailangan mong gawin, di ka mid-plank. Kailangan mo makarating yung destinasyon. Pero yung speed, ikaw na yung bahala. Pag stop ka, ay gawin mo lang yung makakaya mo dahil yung mga naka-super stock or naka-load ay talagang ibibigay nila yung kanilang kaya dahil sayang naman yung in-upgrade kung hindi naman masasagad o baga hindi talaga mararamdaman yung build o lakas ng kanilang motor. So dito, kailangan kong sabayan itong tatlo. So buti na lang ay medyo ako nakakasabay dito sa tatlo na to. Promise. So kaya hanggang 4th gear, 5th gear, 6th gear. Hindi ko naman masyado binababa ng 3rd gear dahil naawa ko sa motor. O yung sa makina. So gusto ko pa rin maging safe yung makina nung motor ko. Kahit na medyo mataas na yung udo, ay siyempre aalagaan pa rin natin. Dahil pag nasira, ay naku, masakit yan sa bulsa, ano. O yun ang ginagawa ko. Talagang ingat lang sa gear, sa change gear, ganun. So kita nyo may mga signage yan, so doble ingat dahil iwan mo, ang daming signage dito, promise. Ito pala yung Marilog, yung naglandslide na parang pareho dun sa Buda, pero mas matindi yung sa Buda dahil naubos talaga yung 6 lane. Dito ay mga almost 3 lane yung talagang natibag. O dito mga travel, tuloy yun ang biyahe natin at mostly espaltado yung daan, pero kailangan mag-ingat dahil sa ganito mong senaryo na minsan sa mga korba mga basa yung daan dahil siguro sa mga tumatagas na tubig mula sa kanal at syempre minsan may mga residente na gumagamit at yung bawas ng tubig ay pumupunta sa daan, kaya kailangan mo mag-ingat. So grabe, tindi ng makbakan ito. Talaga nakakangawit ng braso tong kaganapan na to, tong bakbakan na to mga travel. Kaya yung tinuloy ko lang yung kaya ko talaga. So pag may tubig talagang nagmiminor ko. So dito diretso yung dalawa, tapos ito naman yung mga kasama namin. So buti na lang agad ko nakita dahil mabagal lang yung takbo ko, kaya yan, nakahinto ako agad. So ito yung mga kasama ko, ayan, di ba? Yun yung hiniti ng Winerex. Sabi niya doon sa kanyang magulang ay pupunta siya ng birthday at ito rekta ng rides. So yun, ang liit ng kanyang gulong. Sinabihan ko kung ilan yung stop speed, sabi niya 1 to 5 lang daw. 1 to 5. So ayan, nakarating na kami dito sa Bakahan mga travel at kakain kami dito. At syempre ang sarap ng kanilang bulalo at yung ibang mga delicacies nila dito. So kung gusto niyo pumasyal dito, pwede naman, walang problema yan. Hindi ako nang pa-promote dahil mga pinopromote ko pero hindi ako sponsor, by the way. Yun ang tamang sabihin doon. At ito, big shoutout kay G1. Ito ay tagawa ko, sikat to sa Facebook. So gusto niyo i-follow, ay visit lang kayo sa YouTube channel. And tuwang-tuwa kami dito dahil nga may nakasama kaming vlogger na sikat, kilalang kilala. Ayan, di ba? So, dito naman, gear up na kami para umalis at kailangan na naming rumikta dahil aabutan kami ng gabi. Dahil nakaalis kami dito almost 5 na. So, ayan. Yung kasama ko, matinding bakbaka na pababa. Nabibilis nila kahit pababa mga travel. Grabe. Ang titindi pa rin magpatakbo. Ako tamang
timing lang dahil yun kita nyo yung Winrex, grabe. Bigla lang sisipot or bubunga doon sa tagiliran mo o doon sa gilid mismo. Tagiliran ba yan? Basta yun hirap mag-Tagalog Ayun, travel. Kaya dito ay tamang tiyempo lang ako dahil parating yung gabi at ang lalakas ng kanilang ilaw. Tapos yung sa atin, okay naman yung ilaw natin, pero di talaga ako kampante pag gabi na yung rides. Kailangan kong doble ingat. Alam natin na enjoy naman kung mabilis yung takbuhan, pero mas mainam yung safety first muna, para sa ganun ay walang aberya at talaga mag-enjoy ka. So dito, grabe, hindi lang makbaka dito. So yun si G1, grabe, bilis kahit may back ride yan. Grabe kung bumangking, talagang to the box. Turong-tudo talaga, hindi talaga basta-basta magpapahuli. Yung gamit niya ay Aerox yan na 1.5 yung pinaka latest. At tayo naman, tamang chill na lang dito dahil pababa at medyo madilim na din. Yung mga kasama ko ay talagang chill lang din, pero since sila ay talagang magaling na sa ganitong sitwasyon, ay ang bibilis nilang magpatakbo. Tayo naman ay mabilis din. Mabilis yung hangin at tunog na naririnig natin mula sa kanila. Wala tayong magawa, pure stock lang ang baon. Ito ay ginagawa nila mga travel ay once a month, pero not all the time makakasabay tayo dito sa kanila dahil depende sa weekend natin, dahil may trabaho naman tayo. So again mga travel, don't forget to subscribe to my little channel. Salamat sa palagi niyong pong suporta. At yung may mga katanungan pang iba ay gagawin natin yung video, lalo na yung mag-set up ng restart yung orasan nyo. Alam nyo ba yung kung paano yung gawin? So tuturo ko sa inyo balang araw. Hindi ko sasabi kung kailan, pero balang araw tuturo ko sa inyo kung paano yung restart, dahil na-encounter ko na yun. Tapos siguro may nakaalam na, pero kung merong wala pa ay ibabagi ko sa inyo yung na-discover ko sa motor ko. At may ginawa pa ako sa kanyang tapalodo sa likuran, mudguard. So may ginawa ko mga travel, pwede kong ituro din sa inyo kung gusto nyong gayahin, ay walang problema yon. Pero kung may gagamit ng video ko, please paki-mention lang ng YouTube channel ko, masaya na ako doon, mag-credit lang, walang problema sa akin na gamitin yung video ko. Dahil share lang natin sa iba, di ba? So dito, naunahan ko na si G1. Ringta na ako dito sa mga kasama ko. But again mga travel pag gusto nyo gamitin yung video ko, walang problema sa akin. Credit lang, ganun lang. Or kahit paki-mention lang yung page ko. Para sa ganun naman ay kung sakaling may gustong tumingin sa page ko, ayun, makikita nila. At saka syempre, masuportaran tayo dahil hindi pa tayo mabot ng 1,000 subscriber at may bagong rules naman si YouTube. So medyo lang natatagalan yung pag-upload talaga natin, pero sana hindi ka magsawa sa pagpanood dito sa ating munting channel. So dito ko lang tatapusin yung aking video mga travel. So lahat kami nakauwi ng safe at walang problema. So don't forget to subscribe to my little channel. Ride safe, keep safe, and God bless you lahat.